Magandang hapon mga bata! Merry Christmas! Teacher Edith muli ito. December na. Ano nga ang ating sinaselebrate pagka ganitong December? Tama, Pasko! Yung birthday ni Jesus. So kahit may pandemic, kailangan ating aalalahanin pa rin ang kapanganakan ng Panginoong Jesus. Pero bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Let's pray. Close your eyes. Okay, let's pray. Panginoon namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa hapong ito sapagkat muli na naman po kami na binigyan nyo ng pagkakataon na kami ay makaawit at makapag-aral muli ng iyong salita. Panginoon, hinihiling po namin na kayo po ang mag-bless sa bawat isa sa amin. Kayo po ang siyang manguna po sa lahat ng aming mapapakinggan. Salamat po in Jesus' name. Amen. Ayan. O, ngayon naman, meron tayong aawitin. Alam ko, favorite nyo to eh. Ano yung favorite nyo? Joy to the world. Alam ko, yun ang favorite nyo eh. Madaling i-memorize kasi yun, di ba? Sige nga, awitin natin yung joy to the world. Kailangan pag joy talagang joy. Lahat kayo kakanta, ha? Okay, let's sing! Ayan, di ba? Talagang joy, masaya. Ang saya-saya na kakantahin ang joy to the world. Kasi sinilang ang Panginoong Jesucristo. At ngayon naman, gusto nyo bang madinig muli ang kwento ng pagkapanganak ng Panginoong Yesus? Diba kayo gustong-gusto nyo binubuklat yung album nyo nung kayo ay baby? Ngayon naman, alalahanin natin ang kwento ng kapanganakan ng Panginoong Jesus. Pakinggan natin ang kwento.
Sa lupain ng mga Hudyo ay may isang lungsod na tinatawag na Nazaret. Doon may nakatirang isang dalagang nagngangalang Maria. Siya'y nangakong pakakasal sa isang lalaking nagngangalang Jose. Kapwa sila nagmula sa angkan ng dakilang haring si David. Ngunit sila'y mahihirap lamang. Si Jose ay isang karpentero lamang. Isang araw, sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel kay Maria. Sinabi ng anghel, ang Panginoon ay sumasa iyo. Pinagpala ka sa lahat ng babae. Pagkakita ni Maria sa anghel, siya'y natakot at nagtaka sa sinabi nito. Ang anghel ay nagwika, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Ikaw ay manganganak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Jesus. Siya'y magiging hari at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Nagtanong si Maria, paano mangyayari ito? Sumagot ang anghel, ipagkakaloob sa iyo ng Diyos ang kanyang anak. Pinaniwalaan ni Maria na ibibigay sa kanya ng Diyos ang kahangahangang sanggol nito. Siya'y nakahanda at nagagalak na mangyari ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kanyang sinabi, ako'y alipin ng Panginoon. Nagagalak ako maging ina ng kanyang anak kung siya niyang kalooban. At umalis na ang anghel. Kayo na lamang ang kanyang kagalakan at nagpapasalamat sa Diyos sapagkat siya ang magiging ina ni Jesus, ang tagapagligtas. Siya'y umawit ng pasasalamat sa Diyos. Nang matuklasan ni Joseph na si Maria ay nagdadalang tao, ay nagpasya siya na hiwalayan ng lihim si Maria. Ngunit, samantalang pinag-iisipan niya ito, ni Jose, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa sapagkat ang ipinaglilihin niya ay mula sa Espiritu Santo. Nang bumangon si Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang ipinag-uutos sa kanya ng Panginoon. Siya'y kanyang tinanggap bilang kanyang asawa. Ayan, tinanggap ni Jose si Maria bilang kanyang asawa. Samantalang, si Caesar Augustus naman, yung nakakasakop halos sa buong mundo, ay nais niyang malaman kung ilan ang mga tao sa kanyang kaharian. Kaya't gumawa siya ng isang utos na ang lahat ng mga tao ay dapat magpatala, yung magpalista. Ang bawat isa ay kinakailangang umuwi sa kanyang sinilangang bayan. Sina Jose at Maria na naninirahan sa Nazaret ay kailangang umuwi sa Bethlehem na kanilang bayan. Pagdating ni Jose at ni Maria sa Bethlehem, punong-puno ng tao ang buong bayan. Walang lugar para sa kanila sa bahay tuluyan. Kaya't sila ay nagpalipas ng gabi sa isang silungan ng mga hayop. At doon sa silungan ng mga hayop, si Maria ay pinagkalooban ng Diyos ng isang sanggol. Ang sanggol na ito ay si Jesus, ang anak ng Diyos. Pinalot siya ni Maria ng mga lampin. Walang kama para kay Jesus. Kaya't inihiga siya ni Maria sa isang sabsaban. Nang gabing yun, may mga pastol na nagbabantay sa kanilang mga tupa sa isang burol na malapit sa Bethlehem. Walang ano-ano'y nagpakita sa kanilang isang anghel ng Panginoon. Natakot ang mga pastol. Ngunit sinabi ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito, dinadalan ko kayo ng mabuting balita ng kagalakan. Ito'y para sa lahat ng mga tao. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Sinabi ng anghel na patatagpuan nila si Jesus na nakahiga sa isang sabsaban. At lumitaw ang marami pang mga anghel
at kanilang inawit luwalhati sa Diyos at sa taas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pagkaraay muling nagbalik sa langit ang mga anghel. Pagkaalis ng mga anghel, dali-dali nagpasipa roon sa Bethlehem ang mga pastol. Doon natagpuan nila si Jose, si Maria, at ang sanggol na nakahiga sa isang sabsaban. Pagkaraay, makita nila si Jesus, nagbalik ang mga pastol at ipinamalita sa mga tao na isinilang na ang tagapagligtas. O, diba? Maganda ang kwento. Kahit paulit-ulit nating madinig ang kwento ng kapanganakan ng Panginoong Hesus, dapat hindi nating pagsasawaan yun, di ba? Ang una nating matututunan doon, yung promise, Savior, yung pinangakong tagapagligtas. Alam nyo ba, nung nagkasala si Adan at Eva, binigyan na ng Diyos ang tao ng pag-asa na ipapadala niya ang tagapagligtas. At yan na nga, si Jesus yun. Yan, si Jesus na ipapanganak ng isang babae, mahihirapan siya at mamamatay. Pero magtatagumpay siya over Satan noong siya ay bumangon doon sa grave, doon sa libingan, nung nabuhay siya. Yon, diba? Yun yung promise saver, si Jesus yun. Oo, noon pa ipinangako na yan. So natupad yun nung ipinanganak ang Panginoong Jesus. Padalwa, nung si Jesus ay ipinanganak, di ba? Pag Christmas, meron tayong mga natatanggap na Christmas card, Christmas greetings, Christmas gift. O, alam kong gustong-gusto nyo dumating ang Pasko kasi may Christmas gift kayo. Alam nyo ba kung sino ang unang nagpadala ng Christmas message at ng Christmas gift sa atin? Ang Diyos Ama. Si Jesus, ang gift niya sa atin, yung nag-iisa niyang anak. Ayan. Pinadala niya dito sa earth ang nag-iisa niya, yung bugtong niyang anak. At noong pumunta nga sila sa Bethlehem, si Maria at saka si Jose, di ba? Walang room na matutuluyan sila. Kung kaya doon sila sa bahay ng mga hayop, tumuloy. Kasi walang room. Kasi busy-busy ang mga tao at sobrang dami ng tao. Ngayon, sa panahon ngayon, sobrang busy-busy pa rin ang mga tao, diba? No? Tayo, wala na rin bang room si Jesus sa ating heart? Diba? Kailangan, lalo na pagka ganitong Christmas, talagang ang sineselebrate natin ay yung ang birthday ng Panginoong Jesus. Marami ang nakakapakinig ng mga Christmas stories sa mga churches, pero hindi lahat ay nagtatrust sa tagapagligtas. Na yun ang dahilan ng Christmas, yung ipinadala ang Panginoong Jesus at magtiwala sa Kanya noong siya ay namatay sa krus para iligtas tayo sa ating kasalanan. Kaya nga lang, pagka Pasko, di ba, sobrang busy ng mga tao. Parang hindi nila ang iniisip lang nila, ano ba ang masarap na handa? Ano ba ang regalo ko? Ano ba ang ibibigay ko na regalo? Ano matatanggap ko na regalo? Yun ang nasa sa isip lagi natin pag Christmas. Pero aalalahanin natin ang dahilan kung bakit may Christmas. Alalahanin natin ang Christmas, kung kaya may Christmas, si Jesus Christ ay ipinadala dito sa earth para mamatay para sa ating kasalanan. At yun ay nangyari na. Ipinanganak siya, namatay siya para sa ating kasalanan. Yun lang, magtatrust lang tayo sa ating tagapagligtas. Kaya ngayon, nadinig natin ang story, dapat meron ding room para sa ating heart si Jesus. At tayo ay manalangin tayo na magkaroon siya ng room sa ating puso at tayo ay magtiwala tayo sa Panginoong Jesus. Ano nga ang sabi sa John 3:16? Sabi ay, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life." Yan ating memory verse ngayon. Alam ko, marami na nakaka-memorize sa inyo yan. Ulit-ulitin lang natin yan sapagkat ay napakagandang
versikulo. Ulitin natin. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Sapagkat ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na kung sino man ang manampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag tayong magsasawang i-memorize yan. Lagi nating alalahanin itong memory verse na ito. Ulitin nga natin. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa lesson na nadinig namin. Salamat po sa iyong bugtong na anak na si Jesus na iyong ipinadala upang kami ay huwag mapahamak. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Ligtas niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magtiwala sa inyo. In Jesus' name, Amen. Hey kids, bye-bye. God bless you.